Astral traveling is something we do naturally when we sleep. Our soul, or the higher self, does not wait for you to wake up. While you're sleeping, while the body is sleeping, the higher self or the soul would ascend and do astral traveling. They will visit places that they love. They will visit other souls that they know. They will visit or go to different places that they want to go to while you're asleep. But since there's a cord, your soul or your higher self will always know when to go back. It's just like that. When they have to go back, they go back. And you will never get lost. And you will never get hurt. So don't be afraid of astral traveling. It's a normal phenomenon. It's right next to NDE. You know what an NDE is? Near-death experiences. Yung mga nakakaalala ng kung ano ang nakita nila nung sila ay muntik ng mamatay or namatay saglit. Na nakikita nila yung sarili nila na nasa hospital bed or inuoperahan. Ganyan po yan. Astral traveling is more pleasant because while you sleep, your body will travel, will have fun, and then go back to you. Kaya ako palaging more fun because, you know, if you're a good person, you'll not go to bad places anyway. So, magdasal palagi para hindi ka natatakot. There's nothing to be afraid of because they can never hurt you. They cannot. They don't have the power unless you're afraid. They feed on fear. They feed on anger. Ito pong papaliwanag ko sa mga taong palaging galit, nang babas, nang aalipusta, nang lalait. Alam niyo ba kung anong klaseng enerhiya ang nanggagaling sa inyo pag ginagawa ninyo yan? Yan ang enerhiyang pinapakain ninyo sa mga negative spirit. Yan ang gustong-gusto ng mga evil spirit. They feed on that. When you're always angry, nanlalait ka, thank you, Janet, nangaalipusta, nambabas, lalo na sa tao lang ginagawang masama sa iyo o hindi ka namang kilala. You attract the most negative energy possible. Hihirapan ka makakuha ng perang hinihiling mo. Alam mo ba yon? Magkakasakit ka. Ang daming kabuisitang dadating sa'yo kasi mag-a-accumulate yun. Kaya ako sinasabing magdasal kayo, tapos huwag manlait. Ano ba? Dati naman walang ganyan. Ano ba naman yung... Kung hindi mo gusto, di huwag ka mag-comment. Kung ayaw mo't napapangitan ka, di huwag kang sumali. Huwag mong panoorin. Hindi yung... Kung ano-anong sinasabi ninyo na madalas naman, hindi ninyo naiintindihan at hindi ninyo alam. Natatawa na lang ako kung minsan, pero... Once in a while, napapagod ako, kaya sinasagot ko. Okay, meron nag-comment to. Kasi may post po ako tungkol sa, tungkol sa angel noon. A few days ago lang, sinabi ko yung tungkol sa guardian angel, na magdasal kayo, na kausapin yung guardian angel ninyo, wala namang mawawala. At sinabi ko rin po na hindi lahat ng guardian angel na bumababa o nagpapakita ay may pakpak. Nagkakatawang tao rin po sila once in a while. Aba, syempre may sumagot na feeling niya, alam niya lahat. Sabi niya, hindi totoo yan. Kahit kailan hindi magkakatawang tao ang mga angels. At this person that made this comment believe in the Bible and they would normally swear by the Bible. Hindi nila alam na sa Bible yun. Na nagkatawang tao. 3 beses yan. Genesis 18. Yung binisita ng 3 angels si Abraham. They appeared as men. Hanapin ninyo. Genesis 18. Genesis 19. 2 angels visited Lot, yung sa Sodom and Gomorrah.
kinikilabutan ako. Naiiyak ako minsan kasi ang daming nakikialam na. Nakikialam, di naman nila alam. Masyadong nagmamarunong. Hindi baling magmarunong ka, pero huwag ka na mag-comment kasi palso eh. Mali. Alam niyo ba, yung tungkol kay Samson, nasa Bible din yan. May dumating ding angel dyan. Kay Manoah. Judges 13 naman po yun. Announcing the arrival of Samson. Yung magiging anak nila. Nung una, hindi pinaniniwalaan. Kasi they appeared as men. Hindi nag-appears na parang angel. Nalaman lang ng mga magulang ni Samson na angel yun kasi biglang nag-ascend doon sa may altar, doon sa may apoy na doon sa may altar. Yun po. Yun ang ibig ko sabihin. Minsan-minsan. Huwag masyadong magmamarunong. Huwag. Kung hindi kayo sure, o gusto mo lang mang-asar, ay wag dito. Alam mo, yung mga depression, normally, sinasanggunin sa hypnotherapist, clinical hypnotherapist. Kasi, nailalabas namin yung reason ng depression, nare-release, at nag-guide namin kung paano ang gagawin. Kasi, depende ang solusyon sa dahilan kung bakit nagkaganoon. Yan po yan. Pero hindi po yan nakukuha sa isang session kung sakit ang pag-uusapan. Addiction, ganun din po. Smoking, ganun din po. Normally, mga 3 sessions, yung mga gusto mag-quit ng smoke. Depression is sometimes clinical. Hindi, merong kuminsan hormonal imbalance. Hindi dahil may nangyari sa iyong masama. Sometimes, it's easy to fix depression by simply going out. Ilalabas mo yung tao, get a lot of sunshine. Kasi ang sunshine po, ang sikat ng araw ay napakalaking bagay ang naitutulong sa ating katawan physically, pati po sa ating internal organs. Nakakatulong po talaga at nakakapagpasaya. Yun ang isa sa reasons kung bakit pag pumupunta kayo mag-anak sa tabi ng dagat, ang saya-saya ninyo at pagod na pagod pag-uwi. At hindi ninyo nakakalimutan kung ano yung mga experiences ninyo. Bakit ba kumikita ang mga resort? Dahil dyan. Opo. Hindi lahat ng depression ay dahil sa problema. Hindi. Alam niyo ba, may country na mas mahaba ang gabi kesa sa araw at maraming tao ang depressed because of that. Pero hindi naman po yun the whole time. Yung bang pag winter, ganyan. You feel depressed if you don't see the sun for a long time. Tandaan nyo yan. So it helps. That's one of the reasons why I send most of my patients to go out in the sun without using sunblock. It helps. Meron po akong babanggitin sa inyo tungkol sa sound o sa music at saka sa rayuma. Ang dami kasing may rayuma na doon sa Facebook ko noon, nag-post ako na once in a while sasabihin ko kung anong dapat gawin na madali, na hindi kailangan magtumar uminom ng gamot. Ano po, yung may mga rayuma, kasi ang dami na ngayon, kahit bata pa na may rayuma eh. Ito po ang gagawin ninyo. Kumuha kayo ng isang bote ng mineral water. Paabot naman ng isang mineral water, Jake, yung walang laman. Ito, katulad po nito. Ano po? Yung walang laman, ano po? Ngayon, ang gawin niyo, lagyan niyo po ng BCO, extra virgin coconut oil. Yung konti lang, ano po, siguro mga 1/3. Pagkatapos, magdikdik ka po ng luya. Pero bago mo ilagay yun sa bote, bumili ka ng maliit na omega. Yung omega painkiller, kahit mas maganda yung ordinaryo lang na omega painkiller, o kaya yung methyl salicylate. Nabibili yan sa butika. Ang mura lang po niyan. Sa maliit na bote na methyl salicylate or omega painkiller. Maliit na bote lang.
ilagay nyo rin po. Meron ng 1/3. Tapos, dapat nakabili kayo ng konting gas. Yung gasolina yung ginagamit sa tricycle, gas po ilagay nyo ulit. Tapos, lagyan nyo po ng dinikdik na luya. Shake it, palagi. Tapos, ihahaplas nyo po sa tuhod o kung saang area na masakit. O pwede nyo rin basain ang lumang t-shirt. Ang ingay na pwedeng ilagay muna doon. Basang t-shirt, babasain nyo yung t-shirt, tapos yun ang ibabalot ninyo sa tuhod ninyo. Pagkatapos, balutan nyo rin po ng cling wrap. Yung cling wrap, di ba yung para sa ulam, para ma-contain, para doon lang sa tuhod. Sa gabi nyo lang po yung gagawin, ha? Yun, nakakatanggal po talaga. Nung araw pa meron na niyan. Nung araw, ang gaas ay maraming gamit. Pwede po bang ang kasama mo na guardian angel ay isa sa mga archangels? Kanya-kanya po, may hierarchy. Ang guardian angel ay guardian angel. But once in a while, an archangel will come over to defend you or to do pagka may sinabi si Ama o si Jesus o si Mama Mary kung na may dapat gawin, saka sila pupunta sa iyo. May hierarchy po yan. At hindi po totoo na seraphim at cherubim ang nasa taas. Hindi po. Supernal celestials, the illuminated ones. Saka po seraphim, cherubim, and the thrones. Tapos power, dominations, and the virtues. Saka po archangels and angels. Ganun po ang hierarchy. Kung kailan, napakaganda ng demo mo sa arthritis. Saka nawala ng signal, ulitin ko na lang. Okay. Bili ka ng omega painkiller, bili ka ng konting gas, bili ka ng extra virgin coconut oil, tapos magdiktik ka ng luya, halu-haluin mo yon sa isang bote. Shake it well, pagkailangan mo na, basain mo yung lumang t-shirt o kaya bimpo, saka mo ilagay sa tuhod mo kung nandun yung masakit. Balutin mo ng cling wrap. Talagang nakakatanggal ng pamamaga at sakit. Pero syempre, ingat din sa pagkain. Po, ang babaeng itinakda na magliligtas sa mundo. Nung araw, ito po ang alam ko. I mean, I'm not a prophet. I don't predict. Hindi po ako katulad ng iba na nagpipredict, may mga prediction. Ako po hindi. Kung ano lang yung alam ko, yun lang po. Yung sinasabing babaeng magliligtas sa mundo, she tried her best already. Tinuturuan tayo. In fact, siya nagturo sa atin ng rosary. The Blessed Virgin Mary is the one who's always trying to save us. Tuwing nagagalit na si Ama, siya palagi nakikiusap. Tuwing meron tayong hinihiling sa kanyang anak, siya ang nakikiusap, tinitingnan niya kung sinong higit na nangangailangan at karapat-dapat tumanggap ng sagot sa hiling na dasal. Siya po. Kaya, hindi siya dapat lapastanganin. Dapat po siyang igalang.